The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Hapon po sa mga tagapakinig ng radio station dito po sa Nueva Ecija under Mambadet. Hello At po. magandang hapon po sa lahat ng mga magsasaka at sa mga empleyado po ng PCIC Regional Office 3A. Ayan, so maraming salamat po. Ito po actually yung first episode o yung episode po natin na iba po ang agency na kakwentuhan po namin. Kaya po again, maraming salamat po at napaunlakan po ninyo ang PhilRise at of course ang Radyo Agri Philmec para po malaman po ang iba't ibang impormasyon tungkol po sa crop insurance. Ayun. So sige po, simulan na po natin ang ating talakayan. Ayan, Kapalay Girly and Kapalay Priscilla, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers ano nga po ba ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at ano po yung mga layunin at mandates po nito para sa atin pong mga rice farmers or sa farmers po in general? Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig po ang ating himpilan ngayon. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ay isang government-owned and controlled corporation na nagbibigay ng insurance protection para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang agricultural stakeholder. Ito po ay naitatag under Presidential Decree number 1467 noong June 11, 1978 under then the former President Ferdinand Marcos Sr. It was amended through different charter po and then through executive order nalipat po ang PCIC under the Department of Finance but in executive order number 16 noong 2024 naibalik po ang PCIC sa Department of Agriculture. So we are now under the umbrella of the Department of Agriculture. PCIC has 13 regional offices all across the country po. Mula Luzon hanggang Mindanao. At ang aming pong main office ay nasa Diliman, Quezon City sa 7th floor NIA Building, Diliman, Quezon City. At ang aming pong presidente, binabati din po namin ang aming presidente, si Attorney Joby C. Bernabe. Mambadet, Yes ang po. layunin po or pangunahing mandato kay po ng insurance protection sa ating mga magsasaka sa pagkalugi dulot ng mga natural na kalamidad, Yes. sakit ng halaman, at pag-atake ng mga peste sa kanilang mga palay at mais at iba pang pananim. Ang korporasyon din po ay nag-i-insure, may insurance protection para sa mga non-crop agricultural assets like yung mga makinarya, kagamitang pansaka, mga bangkang pangisda at iba pang mga infrastruktura. Sa ngayon po, ang PCIC, nung nagsimula po ito, puro rice lang po ang i-insure. Yes. But through different batas, nagkaroon na po tayo ng 7 insurance line which include rice, corn, livestock, high value, non-crop insurance, fisheries, at yung pinakahuli po na sa PCIC ay yung credit and life term insurance na kung saan yung buhay ng ating mga magsasaka ay pwede na rin po nating insure. Wow. And pwedeng kumuha sila, dalawa po kasi yung sa LTI namin, yung nagpo-cover po ng natural death at yung purely accident in nature. Okay po. Kaya yun po ang mga insurance coverage na inio-offer ni PCIC. In short po, lahat. Masasabi Halos po lahat natin na na. lahat. Yes, Yes po. dahil with various crops like yung rice, corn, high Yes value, po. and of course, you also mentioned po yung mga non-crop agricultural assets like yung mga machines. Ayan, naalala ko, there was a time si Ma'am Priscilla po, bumisita Yes dito po. sa Philmec para po i-share Yes po. yung crop agri related na sa machine na insurance po na pwedeng i-avail ng
ating mga farmers. And nakakatuwa po na even yung life, yung buhay po ng ating mga minamahal na mga magsasaka ay covered na rin po ng PCIC. Kaya po yan sa atin po mga farmers, regardless ng inyong mga crops, ay meron pong insurance na hatid po sa inyo ang PCIC. Ayan. At ang maganda ma'am dyan, Yes Bade, po. yung life nila kung accident lang ma'am, we cover to a maximum cover of 50,000. At yung babayaran lang po nila ay 50 pesos. Wow! Mahal pa po ng Jollibee. Opo. Isang set na Yes bayan. po. Yun. So, nakakatawa po na sa maliit na investment po nila, ay kumbaga assured na kahit pa paano yung kanilang buhay regardless po whatever will happen to them. Dahil syempre po accidents, hindi po natin maiiwasan yan. And of course, natural death din po at the same time. Ayan, so ito po, bilang nabanggit na po natin yung mga iba't ibang insurance coverages na covered po of course ng PCIC, ito po ang siguro isa sa frequently asked question, lalo-lalo na po ng ating mga kapalay na mga farmers. Automatic po ba na covered ang lahat ng mga magsasaka na may tanim na palay or even siguro yung other crops na rin po? At kung hindi po, papaano po sila magiging saklaw o sakop po ng crop insurance po mula sa PCIC? Ma'am Bade, ang PCIC po, yung insurance, hindi po automatic Ayun. yung coverage ng Mhm. kanilang insurance. Ang kailangan po, sila ay nakasiguro muna sa PCIC. Okay. So, kailangan ma-enroll sila sa isang eligible PCIC insurance program gaya po ng RSBSA. So, dapat registered sila doon. Mahalaga din na ma-comply nila yung mga eligibility requirements. Yung pagsusumite po ng duly accomplished application form na kung saan andun yung detalye, impormasyon ni farmer, yung impormasyon tungkol sa kanyang saka, kung saan nakalocate, ganyan po. At dapat po, kung maaari sana bago sila magtanim, naka-insure na. Pero kung nakatanim na sila, dapat hindi po lalagpas sa 30 days. Okay. Dapat nakasiguro na sila. At ang isa pa po, dapat wala pang sira yung kanilang pananim nung magpa-insure. Kasi dapat po walang sira yung kanilang pananim para maging valid yung insurance coverage. Kaya ang payo namin o paalala sa ating mga magsasaka, kahit po sa aming mga ginagawang pagbabara-barangay at pagmumunisip-munisipyo ng ating mga insurance underwriter, wag na pong hintayin yung mga yung mga bagyo, sakuna, peste, siguraduhin po na covered sila sa insurance. Dahil yung iba nga po kasi, akala nila, kung registered sila sa RSBSA, nakakomply sila dun, sila ay nakasiguro na. Ayun. Kaya magpasiguro muna po kayo para kahit papano po kung may mangyaring kalamidad o mga sakuna, meron kayong makukuha sa PCIC. Ayan. So, kumbaga parang isa lang po sa requirement yung pag-register ng ating mga farmers sa RSBSA. Ayan na mention na rin po sa mga previous episodes po na iba't ibang programs natin dito sa Radyo Agri ang kahalagahan ng pagpaparehistro po ng ating mga farmers sa RSBSA. Maganda rin po na na-clarify yan kasi po at least na-clear out yung impression na pagka po nasa RSBSA, matik, insured na. So, may steps pa din po tayo na kailangan pong, of course, sundan. Ayan, medyo na-mention na po kanina, so ipasok ko na po yung aking next question. Ano po ba yung mga steps? Kumbaga, although naumpisahan na po, ipagpatuloy na po natin yung mga step by step, sabi nga po, na kailangan gawin. At syempre po yung mga requirements pa ng kailangan po ng ating mga kapalay para po sila ay makapag-enroll sa crop insurance. And eto po, to follow it up, meron po bang bayad ang crop insurance ng PCIC? Yun po. So, sa ating po mga magsasaka, pwede po maaari po kayong mag-inquire o mag-apply sa pinakamalapit na regional office. So, dito po sa Nueva Ecija, nandito po tayo sa Cabanatuan, katabi lang natin ang NFA at ang NIA. Pwede rin po sa aming mga provincial extension offices o accredited underwriting agents, lalo na kung mga borrower sila ng loan o mga nag-apply ng loan sa aming, let's say, land banks, mga rural banks, na accredited underwriters. Kung makapag-avail sila ng PCIC insurance, kinakailangan po talaga na nakarehistro sila
sa RSBSA, dapat tama yung detalye, kumpleto yung application form, fully filled out. Ngayon po, kung sakali naman na hindi sila registered sa RSBSA, kinakailangan po muna silang makipag-coordinate o pumunta sa pinakamalapit na municipal agriculture office o sa mga MAO Mhm. na doon po sila magpapa-register, Register. Ma'am Badet. Yes po. Kailangan registered muna. Kapag Mhm. meron ng registration o na-register na, pwede na po silang mag-apply ng crop insurance. Okay. Ang requirement po talaga ng insurance sa PCIC, registration number at isang valid ID para po pagkakakilanlan nila. Yes. Oo. Mhm. Oo. Dapat talaga valid yung kanyang insurance coverage bago ma-avail yung mga benefits ni PCIC. Mhm. Yan ang tanong niya po kanina kung may bayad. Yes, Ba opo. yung PCIC. Mhm. Ang sagot po namin dyan, para sa mga magsasaka na kwalipikado sa mga subsidized program ng gobyerno, ito po ay libre. Ayun. Mhm. Opo. After maximum of 3 hectares. Okay. Kasi meron din po tayong order of priority ng pag-i-insured. Mhm. And then yung amount of cover po natin is 25,000 per hectare. Okay. Yun po yung Mm. yun po yung coverage per hectare Okay. under the RSBSA. Okay po. Sa rice and corn po yun. Mhm. Sa mga hindi po sakop ng government premium subsidy, yung hindi po siya registered, so Yes. hindi niya na-comply yung requirement, at willing naman siya na mag-undergo o mag-apply ng insurance, kaya lang magbabayad siya ng premium na 10% ng amount of cover. Let's say, kung 25,000 po yung amount of cover Yes. per hectare, ang babayaran niya 2,500. So kung Okay, tatlong perfect. hektarya yung gusto niyang ipa-insure under our regular program, Mhm. ang babayaran niya is 7,500. Kaya po, ine-encourage namin talaga na magparehistro sila sa RSBSA. Kasi Yes. ang mahal, kumbaga, ganun din yung babayaran niya sa RSBSA, libre. Wala kang Mhm. babayaran, magre-register ka lang. Yes. Unlike yung pupunta sila dito sa anay, magbabayad sila ng premium, sayang pa din po yun. Opo. Habang merong programang katulad ng RSPSA, mas maganda po na i-avail Yes. natin hanggang may programang ibinibigay ang gobyerno na ganito. Mhm. Doon naman po sa mga borrowing natin, ma'am, Mhm. mga nangungutang sa bangko, up to a maximum of 5 hectares. Yung Okay. libre nila. Yung mga naglo-loan po, kung nag-a-apply ng mga agricultural production loan. Tapos, Ma'am Badet, Yes po. may dadagdag pa po ako dyan. Mhm. Lahat po ng mga magsasaka natin na insured under the rice, corn, and coconut, Mhm. meron po kaming sweetener, ma'am, na binibigay sa ating mga magsasaka. Actually, it's an added benefit Mhm. na wala naman silang binayarang premium. Ang tawag po namin dyan, death benefit claim. Okay. Ito po, sabi nyo nga, hindi natin hawak yung buhay natin. Yes. Kung sakali na may mangyari dun sa magsasaka, Mhm. sa whatever the cause Yes. of death po, Mhm. ang kanya pong lehitimong beneficiaryo na nakadeclare sa amin, lalo na kung may asawa, yung asawa po, Yes po. makakatanggap po sila ng 10,000 pesos. Okay. As tulong po Opo. ng PCIC sa kanila. Provided that po, Mhm. kanilang pananim po ay standing pa o hindi pa naani. Okay. Kung kasi nakaani na po sila, tapos na po yung tapos na po yung coverage nila. Dahil yung period of cover po natin mula sa pagtatanim Mhm. hanggang sa pag-ani sa loob ng isang cropping season. So kung halimbawa, nakaani na siya at tatanim siya ulit, another Mhm. cropping. Again po, the same process, magano siya ng application form, the same process pa rin po, may application form. Mhm. Libre pa rin yun, ma'am. Libre pa. Okay. So, para pwede po siyang magkaroon ulit ng panibagong coverage. Yes, Parang yes. gano'n. Another Ayan. coverage. Basta Yes. po, nakaani na siya. Yes po. Pero yung death Mhm. benefit natin, coverage nun, dapat standing naman. Opo. Ayun. Kailangan nakatayo pa. Yes. Nung mawala yung buhay ni farmer. Opo, ayun. Maraming salamat po doon. So, napakadami na
na po agad ng mga information na to. So, marami pa po tayong pag-uusapan. So, maya-maya po ay patuloy po nating, of course, makakapanayam si Kapalay's Girly and of course, Kapalay Priscilla mula po sa PCIC. Ayan, so meantime, basahin muna natin ang mga shoutouts at baka may mga questions, may mga comments po ang ating mga kapalay at mga karadyo agri na nakatutok po sa atin ngayon. Ayan, so, syempre, shoutout na rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating 90.1 FM broadcast channel. Ayan, mula po sa ating DA Phil Rice Facebook page. Ayan, mula po kay Kapalay Sheila Zambrano Gayem. Ayan, magandang hapon po sa inyo watching from Dumaran, Palawan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So, I think yun pa lang yung ating shout out or comment. Ayan, but still po kung may mga question po kayo, ayan, meron pa pala. Mula naman po kay Kapalay Joan Malinab, siya po ay nakatutok, nanonood po mula sa San Quintin, Pangasinan. Maraming salamat po sa pagtutok at shoutout po sa ating mga karadyo agri dyan. At gayon din po, syempre sa lahat po na nakatutok sa atin sa ating Facebook page, sa ating Radyo Agri 90.1 FM Facebook page, RSF Extension Program, and of course, sa DA Phil Rice Facebook page. Ayan. So, patuloy pa rin po kayo na nakatutok at nakikinig dito po sa Palay Bida sa Radyo Agri. Kasama nyo pa rin po ako, ang inyong Kapalay Bades, dito pa rin po sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, Kasaganaan, para sa bayan. Balik na po tayo sa ating talakayan tungkol sa PCIC at insurances para po of course sa ating mga magsasaka at kasama pa rin po natin via Google Meet, of course, si naman Priscilla Manalo at syempre ang kanilang regional manager na si Ma'am Girly Gregorio mula pa rin po sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. Ito po. For my next question naman po, mga kapalay, ang ating mga nagagandahang guest for today. Ito po, halimbawa po, enrolled na po ang isang magsasaka sa crop insurance at unfortunately po ay nasalanta yung kanyang crop. Sinalanta ng bagyo or ng mga iba pang mga natural disasters, peste or sakit. Ano po ang unang dapat gawin po ng magsasaka at kanino po siya dapat magre-report po tungkol sa naging damage po ng kanyang crop? So, yes, Ma'am Badet. Ang unang-unang gagawin po ng mga magsasaka ay kailangang i-report sa PCIC na nasira ang kanilang pananim at huwag basta-basta hintayin ang scheduled na ani. So, una-una pong gagawin, ulitin ko, i-report kay PCIC na sira ang kanyang pananim. Para po sa rice crop insurance, ang tawag po natin doon yung claim for indemnity, ma'am. So, ito po ay dapat i-file sa PCIC Regional Office 3, dito po sa Cabanatuan. Yes ito po. Para sa PCIC Regional Office o Extension Office naman po, meron po kaming sa San Jose at sa Baler. Ayun. And then, yes po, meron pong PCIC Extension Office dalawa. Okay. So, kung ang naging sanhi po ng pinsala ay dulot ng natural na kalamidad, gaya ng bagyo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, ang abiso ng pinsala ay dapat maisumite sa loob ng 20 araw simula nang mangyari ang kalamidad o bago magpaani. Kapag naman po peste o sakit at tuyot, ito naman po ay dapat maisumite sa PCIC nang hindi kukulangin sa 20 araw bago magpaani. Yung po ma'am, kailangan talaga kasi paalala po ulit sa mga magsasaka, huwag pong i-assume na automatic po na kayo ay makaka-claim. Okay. Kailangan pong mag-submit ng abiso ng pinsala. Ito naman po ma'am Badet, yung ating sa mga magsasaka ng Nueva Ecija at Aurora. Ito, bigay ko po yung address. Yes po, yes po. Yes ma'am. Sa PCIC Regional Office 3A, ito po ma'am, marami na pong magsasakang nagpupunta dito, kaya I'm sure alam na magsasaka po. Pero i-remind ko rin po kayo para ma-share nyo po sa iba. Yes. Ito po ay located dito sa second floor ng Co-op Bank Building, Maharlika Highway, dito sa Cabanatuan City. Yun naman pong extension office namin sa San Jose. Yes. Ay, located po ito sa LT Lano Commercial Stalls, Padilla Street, corner Balongon Street, San Jose City. At yes ma'am, yun naman pong nandito sa Aurora, located po ito sa LO Building, Angara Street, Barangay Buhangin, Baler, Aurora.
So meron din po kami email address para po sa ating notice of loss kasi pwede rin pong ipadala ang ating email. Hindi pwede, mas madali po sa mga farmer na email, tinatanggap po namin yun. Ito po Okay. ma'am, PCIC Mhm. RO3A NL at gmail.com or ro3a@pcic.gov.ph. Ito po ay para sa filing ng notice of loss o abiso ng pinsala. Okay po, ayun. So, pwede pong sadyain sa kanilang mismong opisina sa Cabanatuan City, meron po sa San Jose, at syempre sa ating mga karadyo agri sa Baler. At pwede nyo pong i-send via email. Ayan, eto po please take note po yung mga nabanggit na mga araw ni Kapalay Priscilla, kailan po dapat mag-report. Pero the earlier, I guess, the better po, ano? Yes, ma'am. Ayan, para po at least, maiproseso po kaagad kung ano man po yung mga naging problem, ma-assess po kaagad. Yes po. Miss Badet, bagdag ko lang po. Yes po. Yung pong mga magsasaka na walang application form, maaari po tayong kumuha o mag-secure ng form doon po sa mga DA office sa inyong malapit na lugar. Okay. Meron po kami doon, Ayun. nag-iwan na po sa mga DA office. Ayan. Yung claim for indemnity, ma'am. Pati po yung application kasama din po. Ayun. So, good news din po yan. Kung kayo po ay nasa malapit naman ng mga DA offices nationwide po, dahil may mga regional field offices din po, of course, ng Department of Agriculture, pwede po kayong magsadya doon. Eto po, meron pong meron pong tanong sa ating DA PhilRice Facebook page. Ayan, from Kapalay Joseph Gutierrez. Ayan. Ma'am, tanong ko lang po, yun, nakakuha daw po siya ng binhi. 20 kilos lang, 1 hektarya po ang tinataniman ko. So, pag possible po or pwede po siguro bang magpa-insure ng 1 hektarya po? I think that's the context po ng question po ni Kapalay Joseph Gutierrez. Ma'am, gaya po nung nabanggit ni Ma'am Girlie, ang isang magsasaka na rehistrado sa RSPSA ay maaring magpa-insure sa PCIC ng mula 1 hektarya hanggang 3 hektarya. Yun ang maximum. 25,000 po ang amount of cover ng bawat hektarya. Ayun. So, yun, Baka mga Kapalay adjustment. Joseph, baka, ayun po, ay hopefully nasagot po ng ating mga Kapalay guests ang inyo pong question ngayon. At eto po, ilan pa pong mga pagbati mula kay Kapalay Gemma Paz. Ayan, sabi niya, may 50 pesos po yung bayad for 1 year sa farmer insurance from Oriental Mindoro. Sana po tama ang aking nabanggit na place. And information. Ayan. And ito po, wala naman po kay Kapalay Derwin Villena. He's watching from Quezon Nueva Ecija. Eto po. Ayun. So, meron po tayong Kapalay na nakapag-insure na. I guess si Kapalay Wilford Espinosa. Sabi po niya maganda po ang programa ng PCIC at isa raw po siya sa naka-avail po ng claims nila. Salamat. Maraming salamat. Ayan po. So, thank you po for sharing, of course, sa ating Kapalay na nag-share, si Kapalay Wilford Espinosa, for sharing kung gaano po, of course, nakatulong sa inyo ang crop insurance program, among other programs, of course, ng PCIC. Ito po. For my next question naman po, kapag po ba nakaranas ng kalamidad, lalo na po ngayon, madalas umuulan dito sa area natin, automatic daw po bang may matatanggap ang isang insured na farmer or may dadaanan pa pong process? Kung may dadaanan pong process, ano po yung mga process po na ito? So, ganito po yun, Ma'am Badet. Ang isang magsasaka na nasiraan ay kailangan pong hindi po ba mag-aabiso sila? Yes. So, hindi po automatic na makaka-avail insurance kung hindi nila ipapaalam kay PCIC na nasira ang kanilang pananim. Yes. Dapat ayun. po ay mag-submit ng abiso ng pinsala. Okay po. So, if ever po, yun lang po yung magiging requirement nila kung sakali na kailangan po ninyo. Opo, may dagdag ko po dyan, ma'am. Yes po. Pagkatapos na ma-report at ma-file ang claim, isasagawa po ng PCIC adjuster ang inspection, Ayun. assessment at verification ng damage ng mga itinalagang adjuster upang matukoy kung ang coverage ng loss at kung magkano ang nararapat na indemnity. Okay. Ang halaga po ng indemnity ay nakadepende sa applicable provisions ng insurance policy. Kailangan, chine-check po kasi yung lawak, percentage ng loss, Yes. stage of cultivation, amount of cover at iba pang factors. Kaya mahalagang tama at kumpleto ang impormasyon na ilalagay sa insurance application at
lahat ng ni-report sa anumang loss. Yun. Madagdag ko lang din po, bago ituloy Yes ni po. Ma'am Presi po. Mhm. Doon po sa assessment and validation po ng adjuster, tinatawagan po sila ng mga adjuster kasi bibisita po sa talaga sila. I-check talaga nila. Minsan po si farmer, sasabihin niya, nag-insure siya ng 2 hectares, pero in actual po minsan, 1 hectare lang ang natatamnan. Yun, doon po makikita talaga kung gaano kalawak talaga yung tinamnan niya. Mhm. Ayun. Sige po, Ma'am Presi, may i-add pa po ba kayo sa process? Yun nga po, mahalaga po na lahat ng tamang detalye ilalagay natin sa application at sa abiso ng pinsala para Yes. magmamatch po yun doon sa pag pinuntahan po ni PCIC adjuster ay tama at mas mabilis silang mababayaran. Ayan. So, babalik ko baga, pag mga ganito po, masasabi natin, nasa mga farmers na ang bola this Yes, time. The earlier na mag-report, kumpleto po ang report, The mas earlier mabilis ang magiging tugon, of course, ng PCIC. And meron pa pong mga ibang questions dito. I think very much interested po ang ating mga kapalay. Ito po, from Kapalay Rustum Braceros. Ayan, ang tanong po niya ay, kailangan po ba na high quality seeds at may tag ang kanila pong itatanim na palay para raw po makover ng PCIC? Kami naman po ay walang tinatanggihang mga variety as long as this is accredited po ng PhilRice. Opo, wala na. Okay Lahat po. naman po kahit sa mga binhi ngayon, tinatanggap naman sa insurance, Okay. lalo na kung dumaan sa PhilRice. Yes po, ayun. Thank you po doon. So, to clarify yun po, wala pong, regardless ng variety, ay okay po, basta po pasok po doon sa, of course, sa requirement. At syempre, kung kompleto po yung requirements po na inyong isinumite para po sa PCIC. Lalo na ma'am kung accredited talaga yung variety nila from PhilRice. Okay, ayun po. Thank you po for that, Ma'am Girly. Ito naman po, may tanong pa po mula kay Kapale Augusto Rivera. Kapag daw po nag-fail, mga ilang araw po makakapunta yung technician? I don't know if it's Nag-file. Baka file. Opo, nako, sorry. Mali ako lang basa. Opo, tama. Yan, pag nag-file, ilang araw daw po makakapunta yung technician or yung in charge po sa Actually po inyo. ma'am, dito sa PCIC, meron talaga kaming sinusunod sa ng first in, first out Okay. na process. So, sabi nyo nga kanina, mas maaga kang Yes. nakapag-file, ay mas maaga kang mapupuntahan. Mhm. Pero may mandato po kami na kami ay makapagbayad sana na within 20 days ay makapag-release na kami ng indemnity sa farmer. Okay. Yun po sana yung amin pong ginagawa. Sa ngayon, yan din po yung ginagawa namin Mhm. dito sa PCIC. So, para nga po sana mabilis yung pagbabayad namin ng indemnity, Apo. we go on digitalization Yes. as instructed din po ng ating presidente na we go digital. So dito po sa atin sa Nueva Ecija and Aurora, ang ating pong mga magsasaka na nakakatanggap po ng mga indemnity payments ay through Palawan Express po ang Okay. kanilang ginagamit dito sa atin. Mhm. Maliban na lang po dun sa mga area na mga dead spot, sabi nga Yes po, na po. walang Mahina yung ang pong mga signal. ganun po, check pa rin po namin yung kanilang indemnity. So, Okay. halimbawa po taga Aurora, yun lang po, medyo pabilis namin na-settle sa region, but then itatransmit pa namin yan sa Aurora. Yes. Tapos si farmer pupunta po sa aming Provincial Extension Office. Pero sa ngayon po talagang halos wala. Minsan po, ka-adjust pa lang, nababayaran na rin po kagad. Ayan. Yung aming claim. Opo. Ayan, good news po yan. So, ayan po. Ito po, another one from Kapalay Gemma Paz. Ayan, tanong daw po niya, paano daw po kung nakapag-report na ng indemnity para sa pagkasira ng insekto at dagana na inspect na po, tapos dumating ang bagyo at nabaha. Kumbaga, unfortunately, dalawang magkaibang senaryo po siya. Opo. May infestation na, tapos syempre po bumaha, binaha. Pwede daw po bang magpapanibagong indemnity po ba ulit po yun pag ganun daw? Tapos ma'am Badet, Yes po. kailangan pong mag-submit ulit si magsasaka ng Okay. abiso ng pinsala para po malaman na nasiraan ulit.
Ayun. Yun po ang pinapaliwanag namin sa mga meeting, sa mga farmer na kapag nasiraan kayo, ngayong kunyari bagyo, at dumating ulit ang panibagong bagyo o panibagong Opo. hintayin niyo lang po. Actually po, Ma'am Badet, yes marami po. rin kaming mga cases ngayon na binabayaran Mhm. kasi nagkaroon tayo ng pest infestation noong mga nakakaraang buwan. Pwede pa rin po silang mag-file kung halimbawa nabaha pa rin yung kanilang tanim. Mhm. Basta hindi pa po naaani. Pwede pa po, hanggat standing po yung crop, pwede po silang mag-file ng abiso ng pinsala kay PCIC at dadaan ulit siya dun sa prosesong sinasabi namin. Yes. Bibisitahin siya ulit. Okay po. Ayan. Ayan. Another procedure. Yes po, ayun. So, eto po, kumbaga from a personal experience po kasi ng ating kapalay, eto nga po na i-share niya na aanihin na nga daw po dapat yung kanilang palay. Kaso, naabutan ng bagyo, tapos nag-abiso na po kami na nabagyo po. Tapos, medyo matagal pong dumating yung adjuster daw. Tapos, nung dumating na yung adjuster, naani na po. Dahil nga po sa nabagyo ito, kaya kung maghihintay nga naman daw po yung ating farmer na dumating yung adjuster, baka daw po mas lumaki yung damage nung kanila po Basta po crops. sa atin, ma'am, makapag-file sila. Dapat Mhm. hindi naaani yung, hindi pa nila Opo. naaani yung palay yes po. nung pag-abiso. Kailangan mag-abiso muna bago kung meron mang gagawin. Pero usually Okay. talaga sabi nga po namin, 20 days, pinipilit po namin yung 20 days na mapuntahan sila ng ating mga adjuster po. At from there po, makikita naman po ni adjuster kung ano talaga ang nangyari dun sa palay. Kasi meron din po kami mga paraan kung paano namin malalaman kung nakapag-ani na. Kasi makikita naman po sa record ni partner yan kung kailan talaga siya umani Basta ang importante po, mag-file muna bago anihin. Lalo na kung, sabi nyo nga po, kung magtatagal, lalo na kung binaha. Yes. Opo. And then, meron din po kasing ginagawang general assessment ang aming kumpanya. Let's say po, magbabagyo, nagbagyo. Within 2 to 3 days, umiikot po yung mga empleyado ng PCIC sa mga areas na binaha. So makikita talaga nila, aling area talaga ang binaha dito sa atin sa Nueva Ecija and Aurora. So, may tinatawag po kaming general assessment na tinitingnan. Ayan po. So, I hope po dun sa ating nag-inquire kanina si Kapalay Joanne Malinab. Ayan po, sana po na-enlighten po ang si Ma'am Joanne regarding po sa kanyang concern na to. And of course, Kapalay Joanne, maraming salamat po for sharing, of course, your experience. Ito po, marami pong mga questions actually. Ito po another one from Kapalay Salvacion Yasay. 1 hectare daw po ang hybrid transplanting at inbred. Pareho raw po ba ang makukuhang insurance? Tapos, magkano daw po yung insurance kung peste po yung naging dahilan ng destruction? At magkano naman daw po kung bagyo naman po? I think medyo this relates po dun sa aking susunod na question. Pero sige po, entertain na po natin tong mga questions na to, of course, ng ating mga kapalay. Ma'am Badet, ganito po yun. Apo. Wala pong fixed na amount na matatanggap ang magsasaka. Okay. Ang indemnity po ay nakadepende sa amount of cover at sa actual assessed loss, pati na rin po sa applicable provisions ng insurance program. Kaya maaaring magkaiba ang matatanggap ng dalawang magsasaka kahit pareho silang naapektuhan ng bagyo. Okay. Dahil maaaring magkaiba ang kanilang coverage, lawak ng pinsala, at iba pang factors na ginagamit. Di po ba may mga stages po yung palay? Yes, So, yes. nakadepende po talaga Depende din sa edad. at ito po, mahalagang tandaan, ang indemnity ay hindi simpleng fixed payment. Ito ay nakabatay sa insured coverage at sa validated loss. Meron po kaming tinatawag na no loss, ma'am. Ito 3 bagay. Meron pong tinatawag na no loss kapag po ang sira ay 1 or less than 10%. No loss po ang Okay. tawag doon. Kapag partial loss naman po, ito ay 11 hanggang 89%. Ang ating total loss po ay 90 to 100%. Okay. So, alam po ni farmer yan kasi doon po sa application form natin sa claim for indemnity, nakalagay po doon kung ano ang percentage ng sira. Para malaman ni PCIC adjuster kung ano
ang kung anong pupuntahan niya. Yes, ayun. Ngayon po, yung tanong nyo Mhm. kanina kung yung isa nagtanim ng inbred, yung isa Apo, nagtanim ng apo. hybrid. Pero kung sila po ay nakarehistro sa RSBSA at nagpa-insure sila sa under the RSBSA program, Mhm. kung 1 hectare po sila parehas lang po yung amount of cover nila, ma'am, Okay. 25,000. Kasi yun po yung ibinibigay ng RSBSA program namin na libre. Okay. So doon po nakabase ang pagbabayad sa kanilang amount of cover. Okay. Pero ma'am, Mhm. bigyan ko rin po kayo ng update Yes po. tungkol sa mga nabayaran na namin dito sa Nueva Ecija. Ngayon po, as of August 24, 2025, ang nakapagbayad na po si PCIC ng around 35 million pesos or more than 35 million, almost 36 million to around 3,151 farmers from January to August as of today po. Kung sa palay po, ang nabayaran natin sa Nueva Ecija ay 26 million. Sa Okay. rice lang po yun. Mhm. Sa Aurora, nasa 4 million. Okay. So, pero ang PCIC sa kabuuan po, sa lahat po ng Yes. nabayaran namin online, Mhm. kay High Value, kay Livestock, Yes. we already paid po 35 million and Mhm. ongoing pa rin po Yes yung po. settlements natin. Yes, ayan. Thank you po for that update. At sana po nasagot po, of course, ni na Ma'am Girlie and Ma'am Priscilla yung question nyo po, Kapalay Salvacion Yasay. Ito po, I think na-cover na rin po ito. May question po kasi ulit dito, magkano na daw po ang amount of cover per hectare. So, ito po 25,000 per hectare. Ano po? Yun. So, thank you din po, Kapalay Alvin Bernido. At ito po, may concern po si Ma'am Vanji Mendoza. Ayan. So, siguro po, maganda po na wala daw po kasing nag-assist na staff po from Nampik 1 po si Ma'am Vanji. Yun. Pwede po kayo makipag-ugnayan na Kapalay Vanji sa ating PCIC para po mapuntahan po kayo at kung ano po yung assistance po na kailangan po ninyo. Ayan. Ma'am Badet, Yes share po. ko nga po, nasa Nampikwan po ngayon yung tao ng PCIC na Ayan, ma'am. market. Opo, ayan, Kapalay Vanji. Baka nandyan na po siya. Yes po. Nakaibaw po sa DA's office. Ayun. So, yun. Good news po yun. Thank you po din sa update. Ma'am Priscilla yan, Kapalay Vanji. Ayan. So, expect nyo na po na anytime today, bago matapos po ang araw na to, ay mapuntahan po kayo or pwede po na makapag-reach out na po kayo mismo sa ating PCIC in charge po dyan. Ito po. Ito po mula po kay Kapalay Gemma Paz. Habol ko lamang po na comment. Medyo hindi ko na makita. So, Raymond, medyo laki mga ng bahagya. Ayan. Thank you po, ma'am. Pare-parehas tayo Opo, malabo. medyo yung mata ko Opo, eto. Ayan po, sabi niya po, ay thank you ma'am para maipaalam ko din sa mga kasamahan kong farmers. Ayan, paki-follow na lang po yung aking pina-insure sa PCIC. Ayan, mukhang nagpo-follow up na rin po si Ma'am Gemma para may panggastos na nga daw po ulit at luging-lugi daw pong talaga. Ayan po. Pwede ko ba po natin Ayan po, Ma'am Gemma, may Facebook page po ang PCIC, Ma'am Girlie and Ma'am opo. PCIC Cabanatuan po. Kung may Yan. mga po sila, pwede silang bumisita dito sa Yes. aming regional office. Opo. Nasa second floor, Co-op Bank Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Mhm. Kung malapit sila sa San Jose, yun nga Yes. po sa El Pilano, sa may Baluyot Street. And then kung taga-Aurora, nasa Balen. Pwede din po silang mag-inquire to our hotline. Yan. We have 0943-531-7865 at sa Globe, Mhm. 0945 Mhm. 642-5194. And then our Facebook page or Facebook is PCIC Cabanatuan. Ayan, maraming salamat po for this information. Ayan, so si Kapalay Gemma Paz, ayan, makakapag-follow up na po siya. At sa iba't ibang paraan, pwede pong tawagan, i-text, i-message, or personally po, magbisita po kayo sa kanilang office. Thank you very much po doon. At baka po may mga pahabol pang questions sa ating mga kapalay. So, pwede pa po natin i-entertain yan, of course, hanggang sa pagtatapos
pagtatapos po ng ating programa. Ito po, although nababanggit na po kanina yung ibang mga amounts kung magkano po, ito po, magkano po yung pinakamababa at pinakamataas naman. So, kumbaga lowest and highest po tayo na natanggap po or posibleng matanggap ng magsasaka na cover ng crop insurance. Although you have mentioned na marami pa rin pong factors ang kailangan i-consider dito, pero on an estimation po siguro the lowest and highest amount po. Iba-iba kasi yung mga stage lang. Yes Kaya hindi po. namin masabi yung low and high. And Yes. depende rin sa assessment ni adjuster. Mhm. Dahil na kung anong sinabi ni Ma'am Presi, meron tayong nonos kapag ka ang sira mo pa lang ay 10% pababa, hindi pa po yan binabayaran ni PCIC. Dapat maging 11% to 89% or Okay. total loss 90 to 100. Pero kung sa figure po na binigay ko, Yes, opo. kung titignan natin, i-average to, parang nasa almost 7,000 to 10,000 po siguro ang average. Average Pero po yan. depende po yun Yes. sa assessment o yung tasa ng adjuster. Ayan po. Ang So, sabi nyo nga po, kung nasira na siya ng peste, kunwari, konti lang po yung nung una, naging sira no? niya and then Mhm. nag-aggravate yung damage as long as ma-comply niya po yung requirement na may 20 days before harvest or Standing pa rin yung crops. before harvest, kako nga po pag peasant diseases. Mhm. As long as kunwari naman, baha naman. Mhm. Oh, pero standing pa rin po, file lang po sila ng file at i-assess naman po yan. Okay. Titignan po. Meron naman karagdagang bayad po yun once na talagang legitimate naman po yung claim ni farmer. Opo, ayun. Thank you po dun sa clarification na yan. So, yun nga po, maganda ma-highlight po na yun nga, marami pong factors, kaya po again, sa ating mga farmers, kailangan po na kumpleto at on time po ang submission po ninyo ng report na kinakailangan po of course ng ating PCIC para po sila sa end naman po nila yung kanilang adjuster, yung kanilang assessor, mapuntahan kaagad yung inyo pong pananim para po ma-assess po kaagad. And from there, tsaka po malalaman kung magkano po ang matatanggap po ninyo from the insurance. Regardless, Makakatanggap naman po sila ng mga notifications. yes po. Kung ready na po. Ang masakit din, although minsan nakakatanggap din po sila ng denial letters. Yun, opo. Lalo na po kung hindi talaga siya qualified or hindi na-meet yung requirement or mababa yung sira. Diba po yung sa office of Manila. Yes, Pero opo. pwede naman din po nilang kung may nangyari ulit, i-file ulit. Opo. Halimbawa naman na hindi sila satisfied dun sa kanilang pagkaka-deny ng claim. Pwede Opo. naman po silang umapela, sumulat, pag-aralan ulit. Kung kapag-aaralan naman, mabayaran, edi mas mainam po. Parang ganon. Okay. Kasi po kasi may mga pagkukulang din, kunwari, na late talaga, kaya po hindi nababayaran. Kasi pag late filing, talaga pong wala po kaming, kasi one of the requirements. At tayo po ay bilang gobyerno, tayo rin po ay ino-audit ng Opo, Commission yes, on of Audit. course, opo. Kasi Yes. tayo ay sinusunod na guidelines and Opo, policies. for sure. Yes po, opo. Lahat po, yan po ang natin, kumbaga ka-partner po natin to ensure po na of course ang funds ay talagang well distributed po at syempre tamang na i-distribute po sa ating mga sineserbisyohan. Ayan. So, syempre shout out ko na rin po yung mga taga-COA. Yung ating po mga COA personnel din po dito sa Philmec. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ito po, another question and siguro po kumbaga concern niya din po from Kapalay Agustina Manuel. Ayan. Ang experience naman po niya, noong nakaraan daw ma'am, nasira po yung palay nila. Na-apply ko sa PCIC, pinuntahan ng adjuster. Nakapasa din po ako sa form sa PCIC. Pero bakit daw po ma'am na-disapprove sila at hindi daw po naibalik yung form? Yan, may ganitong concern po. Hindi natin Yes, ma'am. Opo. Kasi po ganito yung magbalik. possible na hindi registered. Posible po Okay. na hindi siya rehistrado sa RSBSA. Okay. O, pagka po ma'am, ganun ang mga sitwasyon at hindi kayo satisfied
pwede pong pumunta Yes. sa office o tumawag para po mas maunawaan natin kung ano ang dahilan. Opo, Kasi yun. pagka po iisipin mo, nakapag-kumpleto naman ako. Opo. Bakit? Pwede naman po mag-inquire po dun Yes. sa mga sinabi po namin nung Opo, ayan po. So, ulitin ko na lang din po yung number ng PCIC Cabanatuan sa Region 3A, 0943-531-7865 and 0945-642-5194. Pwede nyo pong kontakin yan, Ma'am Agustina, lalo na po kung kayo po ay nasa sakop, of course, ng jurisdiction po ng PCIC Region 3A. And of course, sabi nga po ni Ma'am Girlie kanina, 13 ang PCIC regional offices po, nationwide po yan. Opo. So, pwede po kayong sumadya sa pinakamalapit po na PCIC office. And of course po, baka po makatulong din na ma-assist po sila ng kanilang mga local municipal city na municipal agricultural office. Petition po ng DA. Yes po. Ayan. So, eto po. Thank you po ulit, of course, kay Ma'am Agustina. Ayan, certified naman daw po ng RSBSA. Kumbaga nakapagparehistro daw po si Ma'am Agustina. Ayan. So, again po, ayan, pinost din po ng DA PhilRice Facebook page yung contact numbers ng PCIC Region 3A. So, pwede nyo pong kontakin yan, Ma'am Agustina. And even po, yung ating mga kapalay, mga karadyo agri na may mga nais pang malaman tungkol po sa crop insurance and even sa non-agricultural assets among other insurance programs po ng PCIC. Pwede nyo pong puntahan ang office po nila Ma'am Girlie sa Cabanatuan. Yan po, yung nakakasakop po sa Region 3A jurisdiction po ng PCIC, pwede nyo pong puntahan po yung address na nabanggit po ni na Ma'am Girlie and Ma'am Priscilla kanina. Yan. So, eto po na-share din po ni Ma'am Gemma na minsan na rin daw po naka-claim si Ma'am Gemma sa PCIC at malaking tulong din daw po talaga. Yes, po. Maraming salamat. Thank you. Ayan po. Ito po, meron pa po tayong comment mula kay Kapalay Erwin Javier. Ayan, from Nampikwan din po si Kapalay Erwin. Ayan po, kagaya po nung nabanggit ni Ma'am Priscilla kanina, Kapalay Erwin ay meron daw pong staff from PCIC dyan po sa Nampikwan. Ayan, sabi po niya nasa 60 DAT ang kanila po, nasa 60 DAT na ang aming mga tanim. Ayan. So, from Kapali Erwin Javier. So, hopefully po ay mapuntahan po ng ating PCIC staff na nandyan sa Nampikwan ang atin pong mga kapalay. Yes po. Kung 60 days after transplanted na po siya, di ba po sinabi ko kanina na dapat bago magtanim, nakapagpasiguro na sila, o kung nakatanim na dapat hindi po lalagpas sa 30 days. Ayun. Para ma-qualify po sa insurance. Kung mahigit na po siyang 60 days, hindi na po mako-cover yan, ma'am. Kasi more than 30 days na siyang Yes po. planted. Ayun. Kaya po yun na i-emphasize lang po natin, kagaya nung nabanggit kanina ni Kapalay Priscilla and Kapalay Girlie na as early as possible, kailangan po mag-apply na po kayo sa PCIC and of course, registration po sa ating RSBSA. Ayan. So, eto po, bago po tayo magpaalam, instead, kasi nasagot na po yung ibang mga questions ko, supposedly for the question number 8, siguro po, na lang po, payo, mga reminders po sa ating mga kapalay, yung mga registered na, o mga kailangan or mga highly encouraged po na magparehistro po sa mga services po and programs ng PCIC. Yun po. So, ganito po ang paalala namin sa ating mga magsasaka. Unang-unang gagawin po na para maka-avail ng free insurance ng PCIC, magparehistro sa pinakamalapit na DA office para po sa ating RSBSA. Ulitin ko, magparehistro sa pinakamalapit na DA office at mag-submit po ng application ng PCIC. Kapag po nasiraan, isubmit po ang abiso ng pinsala. And then, kung naisubmit nyo na po ng kumpleto, maaari po tumawag sa aming mga binigay na numero para mag-follow up sa inyong claim. Ayan. So, Ma'am Girlie, baka po may additional reminders or encouragement po sa mga hindi pa nakakapagparehistro sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Sa ating po mga magsasaka, na-encourage po namin kayo na i-avail po yung programa ng RSBSA. Pagbisita po kayo sa mga DA
offices Yes. na malapit yung farm nyo, magpa-register. At pwede po kayong magpa-insure kay PCIC ng libre dahil hindi natin mapipigilan yung mga baha, bagyo, tagpuyo, at ibang peste. Mhm. Kaya po nandito po kami, handa naman kaming mabawasan kahit paano yung epekto sa inyong kabuhayan through crop insurance. Kaya wag na po natin hintayin yung mga kalamidad. Yes. Magpa-insure na po habang maaga. Dahil Yan. kasi po sa PCIC ay nagsisilbing safety net din po. Yes. Hindi ninyo kailangang akuin lahat. Pwede kaming mag-share dun sa magiging loss po ninyo. Mhm. Dahil sabi ko nga po, ang insurance namin ay 25,000 per hectare lang. Minsan po may mga farmer na talagang medyo mas malaki pa yung nagagastos ata nila. But then, sa amount of cover po talaga tayo nagbabase. Kaya tandaan po ninyo, PCIC, kasanggan ninyo, kakampi nyo po kami. Dahil katulong nyo po kami sa inyong pagbangon. Ayan, Salamat po. Opo, thank you po, Ma'am Girlie, Ma'am Priscilla. May pahabol po na question. Ayan, Sir Raymel, sa aming tech. Ayan. Ito po, dahil malapit na po ang ating oras, I think this will be the last question po that we will be accommodating for the program. From Kapalaya, Remy Kalika, Angeliano. Ma'am, sir, paano po yung mga palayan daw nila? Pinupuksa po ng daga, 1 buwan pa lang po. Covered po ba ng crop insurance daw po ito? Covered ng strategy. Gaya po ulit ng nabanggit kanina, ipaalam lang po, mag-submit lang po ng abiso ng pinsala sa PCIC. Kasi hindi niyo po kayang pigilan. Yun po ay mga tinatawag na peste. Pero kaya po namin Bibisitahin na po para po mabisita agad. Yes. Kailangan po ma-file lang po talaga nila yung abiso. Kung 1 month pa lang na naitatanim, makikita naman din po yan ng ating mga insurance adjuster. So, mas importante po, nakapag-file po kayo para mabisita po yan. Malalaman naman po natin yan. Kung may kailangang bayaran, bayaran naman Yes, po of talaga ng course. PCIC. Yan po. Yes, ma'am. Thank you very much po. Napaka fruitful po ng ating talakayan ngayon. At syempre, salamat din po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na nagbahagi po ng kanilang mga stories ng kung paano po nakatulong ang PCIC sa kanilang pamumuhay. At syempre po, yung ilang mga nagtanong na rin po, of course, sa mga bagay na dapat nilang malaman sa PCIC. With that po, Ma'am Girlie, Ma'am Priscilla, thank you po ulit. Sana po hindi po ito yung first and last na kwentuhan po natin. Opo, babalik pa ako, Ma'am, sa office niya one of these days. Opo, thank you. Opo, thank you very much po. Busy pa ngayon, ma'am. Opo. Dahil andyan po yung mga claimants namin. Opo. Kasalukuyan kaming nagpa-process. Opo. Kahit po Sabado, Linggo, pumapasok po yung mga staff namin. Dahil alam naman sa gobyerno, hindi naman ganun karami yung staff natin. Yes po. So, we really have to serve. Yes, of Dahil course. servisyo po tayo. Yes po. Thank you very much po ulit, Ma'am Priscilla and Ma'am Girlie. Ayan po, mga kapalit, mga karadyo agri. Ayan, nakapanayan po natin ang ating mga staff, ang ating mga leaders from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 3A, si Ma'am Girlie Gregorio, ang kanila pong regional manager, and of course, Ma'am Priscilla Manalo, the officer in charge from the Marketing and Sales Division. Ayan po. So, eto, bago ako magtungo sa ating palay tanungan segment, eto, may pagbati muna tayo. Ayan, mula kay, hindi ko na nakita yung name. Ayan, from Kapalay Helen, J. Celeste, mula po sa Habagat, Celeste, Maramag, Bukidnon. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, let's proceed na po sa ating palay tanungan segment. Ayan, so ating pong palay tanungan ay ang isa po sa ating mga segment na naglalayong mapakinggan po ang presensya ng ating mga radio listeners, and of course, paraan din po ito upang kayo ay aming makilala. So, sagutin muna natin ang ating palay tanungan last week. Mula po sa tanong na kapag inaasahang tatamaan ng matinding El Nino ang isang lugar at kapag kulang po ang supply ng patubig, maaaring mas makabuti na ipagpaliban muna ang pagtatanim ng palay at isaalang-alang ang ibang pananim o kabuhayan. Ang sagot po dito ay tama. At eto po, i-reveal na po natin ang ating palay tanungan ngayong araw.
Ayan po, para sa ating mga Facebook viewers, ayan, nababasa na po ninyo ang ating tanong. And of course, for our broadcast listeners, tama o mali ang crop insurance ng PCIC ay nagsisilbing financial protection ng magsasaka laban sa mga covered risk na maaaring magdulot ng pinsala o pagkawala sa kanyang pananim. Sa pamamagitan nito, maaaring makatanggap ng indemnity o bayad sa covered loss ang qualified na magsasaka batay sa resulta ng assessment at sa mga kondisyon ng kanyang insurance coverage. I-text lamang po ang DZDJ pangalan o DZDJ rather, space, pangalan, space, ang inyong bayan, space, ang inyong pong sagot sa 0917-111-7423. Ayan, at para naman po sa ating public service announcement, para po sa mga magsasaka na nais malaman ang tungkol sa crop insurance, maaari pong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PCIC Regional Office o sa mga authorized na partners po nito upang malaman ang mga requirement, process at mga programang maaari pong maangkop or naaangkop sa inyong lugar. Ito po, tandaan mga kapalay at mga karadyo agri, hindi natin kayang pigilan ang lahat ng panganib na maaaring dumating sa ating sakahan, pero maaari po tayong maging handa at ang crop insurance nga po ang isa sa mga paraan upang makatulong na maprotektahan ang kabuhayan at puhunan ng ating mga magsasaka. Sa mga may tanong po tungkol sa PCIC, pwede nyo pong i-follow ang Philippine Crop Insurance Corporation Facebook page ng inyong rehiyon o probinsya. Sa atin po ang PCIC Kabanatuan, and again our PCIC contact number sa 0943-531-7865 and 0945-642-5194. And of course, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang DA Filmec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook pages. Gayon din po ang ating official YouTube, X at Instagram. At syempre po, para sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri, of course, ang ating pong call and text hotline 0962-119-7445. And para po sa mga karadyo Agri natin na na-miss po ang ating kwentuhan ngayon, maaari nyo pong balikan na mapakinggan ang ating programa. Ang episode po natin ngayon, sa Sabado po yan, 2 to 3 in the afternoon. And of course, sa ating official YouTube channel. Ayan po, so muli po ako po ang inyong nakasama, ang inyong Kapalay Badeth mula pa rin po dito sa Filmec. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabulong episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan.